Daryl Yap may patama kay Julius Babaw. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw ng Lunes, January 27. Pero bago yan at bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang noontime show sa bansa, ang It's Showtime at Eat Bulaga, ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. Pakilike and share na din po mga kaparokya, and please don't skip the ads on my video. Maraming salamat po mga kaparokya. So yun yung mga parokya, tila unti-unti nang nai-stress ang direktor ng pelikulang The R of Pepsi Paloma na si Direk Daryl Yap. Dahil sa latest post nito sa kanyang official Facebook page ay tila may patama ito sa isang mamamahayag na si Sir Julius Babaw. Ayon sa post nito, matatalino ang mga Pilipino, bukod sa alam nila ang totoo, nagbabasa rin sila at nagsasaliksik. Nakakatuwang isipin na ang mga mamamahayag na dapat ay tagapagtaguyod ng katotohanan ay nagpapakabakya para subukang pahinain ang unos na dala ng papalapit na pelikula. Himbis mainis, napapangiti ako tuwing may bagong pakulo, pautot at interview mula sa mga kung sino-sino ang iilang gustong makisawsaw. Ini-imagine ko na lang ang itsura nila pagkatapos mapanood ang pelikula. Para silang nagukay ng balon sa tabi ng gripo, masyadong pinalalim ang madaling abutin. Ang munti naming pelikula, The R of Pepsi Paloma, ay paglalahad ng kwento ng katotohanan mula sa pamilya ni Pepsi. Pamilyang hindi naman hiningian ng panig, pinagbintangan ng kung ano-ano at hanggang ngayon ay tinatanggalan ng karapatang magkwento. Ang pelikula ay hango sa mga published articles, news at matagal nang nakalutang na sources na madaling hanapin sa internet. Hindi na kailangan mag-research o magpaka-investigador. Hindi na wala sa sirkulasyon ang usaping ito. Taon-taon na dadagdagan. Ang kaibahan lang ng aming pelikula ngayon, matapos ang 48 taon, makikilala natin si Pepsi sa Punta de Vista ng kanyang ina at ng kapatid niyang kasama niya mismo sa bahay bago siya pumanaw. Panoorin nyo ang naglilipa ng interview ngayon, mga nagsasabing kaibigan pero walang ibang sinabi kundi paninira at mga taong walang direktang kaalaman. Gusto lang makabirit sa ingay. Buti na lang at may kredibilidad ang pep.ph. Narito ang buong link ng isang artikulo noong 2023 patungkol sa pagpunta ni Miss Charito Solis sa morgue mula mismo sa isang buhay na saksi. Maraming salamat po sa pagpapahalaga sa pelikula. Wala pa man ay pilit ng hinuhubaran ng iilan. Well, para sa akin mga kaparokya, yun ang mali ni Direk Daryl Yap kung didepende siya sa mga article na na-publish before at kung ano-ano pa ang nadagdag patungkol dito ay pwedeng hindi totoo yun. Iba na ang panahon ngayon at noon mas matindi at mas madaling gumawa ng fake news. Mainstream media nga nako-cover up ang mga maling information. Mga napapublish pa kaya sa dyaryo or tabloid? Ito kasi ang masakit na katotohanan sa pelikulang ginawa ni Direk Daryl Yap. Kulang siya sa information. Gagawa siya ng pelikula ni wala man lang consent sa mga nasa karakter niya. Sino ba yung nasa poster na 4 na babae? Hindi ba yung soft drinks beauty yon? Nasa cast sila pero di man lang siya humingi ng consent dito. Gumawa ng pelikula para makapanira ng tao, yun ang purpose dahil very timely, lalo na't mag-e-eleksyon. Recently lang ay may interview si Julius Babaw sa pamangkin ni Miss Charito Solis at pinabulaanan nito. Yung patungkol sa nagtubos daw di umano ng bangkay ni Pepsi ay si Miss Charito Solis. Pinaka the best dito, interviewin din ni Sir Julius Babaw si Miss Guada Guarin. Yun yung nakasama ni Pepsi during the time about the RAPE issue. Ngayon kahit sinong vlogger pwedeng gawin ang ginawa ni Julius Babaw dahil issue ito. At kung ano man ang hindi magandang sinabi ng soft drinks beauty about kay Pepsi Paloma, yan ay dahil din sa kagagawan ng direktor. Kung hindi siya gumawa ng gantong movie ay hindi mahahalongkat ito. So kung sinasabi ni Direk Daryl Yap ang gawa niyang pelikula ay hango sa totoo, ang ginawa ni Sir Julius Babaw ay pagkalap ng katotohanan din sa mga taong nakasama ni Pepsi Paloma. Mga kaparokya, ang kawawa dito, Miss Pepsi Paloma dahil wala na siya pero ginagawan pa ng kung ano-anong kwento. So after this movie, matuloy man o hindi, ang talo dito ay walang iba kundi si Miss Pepsi Paloma. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating
noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.9 million followers at sa It's Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 12:57 PM ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na Sexy Babe. Samantalang ang Eat Bulaga naman po mga kaparokya, sila po ay may kasalukuyang segment na Sugod Bahay Mga Kapatid. So dito makita po natin mga kaparokya na ang It's Showtime po ay may 4,900 viewers, samantalang hindi pa po nagpa-pop up ang views ng Eat Bulaga. So wait lang po tayo ng konting sandali mga kaparokya. Para naman po sa Eat Bulaga mga kaparokya, sila po ay may 3,500 viewers. So again, as of 12:58 PM ang It's Showtime po ay may 4,900 viewers. Nakatumbas po ng 5,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 3,500 viewers. Nakatumbas naman po ng 3,000 viewers. So punta naman po tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime show. So unahin po natin ang Eat Bulaga under TV5 Philippines or TV5 na may kasalukuyan subscribers na 2.23 million subscribers. Para naman po sa It's Showtime under GMA Network YouTube channel na may 37.6 million subscribers. Sa oras na 12:59, It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 16,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5 Philippines, sila ay may 23,000 viewers. So again, as of 12:59 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 16,000 viewers. At ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 23,000 viewers. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. So unahin po natin ang It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.5 million subscribers at sa Eat Bulaga under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may kasalukuyan subscribers na 1.27 million. Sa oras na 1 PM mga kaparokya, sila po ay may 72,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 107,000 viewers. So again, as of 1 PM ang It's Showtime, sila po ay may 72,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 108,000 viewers. So bali, ang total na nakuha po ng dalawang noontime shows ay ang total na nakuha po ng It's Showtime ay 93,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 134,000 viewers. So again, ang It's Showtime ay may 93,000 total viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 134,000 total live viewers. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 1 PM. Mamaya ho, magbabalik pa po tayo sa ikalawang bahagi ng ating online views update. Magpapaalam po muna ako pansamantala. Magsiingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.